Umalis na rin ito nang matapos akong kumain. Agad ako nahiga sa kama upang magpahinga. Sabi ko nga ay masakit ang ulo ko. Maaga ako nagising kinabukasan. Napasarap ang aking pagtulog. Nakangiti habang pababa ng hagdan at nakasalubong ko pa nga si Manang na ngumiti sa akin nang makita ako. Good morning po, Manang. Pagbati ko. Mukhang maganda ang gising mo, Dayan. Maayos na ba ang iyong pakiramdam? Tanong nito. Yes po, at okay na po ako. Wika akong nakangiti. Nakangiting tumango ito sa akin. Sinabi rin itong kumain na ako ng umagahan, kaya nagpunta na ako sa kusina. Nakasalubong ko pa nga si Kiefer, kasama ang babaeng mahal nito. Good morning po, sir. Ma'am. Pagbati ko, ngunit walang tugon akong naririnig sa mga ito. Nilampasan lamang ako kaya tumuloy na ako ng kusina upang kumain. Parang biglang nawala ang sayang nararamdaman ko kanina. Para bang biglang nalusaw na parang ice cream. Puno ng panibugo ang aking puso nang makita kong halos nakayakap na ang babae kay Kiefer. Masakit pa lang talagang makita na ang mahal mo'y may ibang kasama. Saan din ako nagpunta nang makatapos akong kumain. Dito ko na lamang hihintayin ang pagdating ni Linda. Nakita ko pa nga ang bagong hardinero na naglilinis kaya lumapit ako rito. Wow, ikaw ba nagtanim ng mga ito, kuya? Tanong kong nakangiti pa. Tumingin ito sa akin at ngumiti. Oh, ikaw pala, Dayan. Oo, ako nga nagtanim ng mga iyan. Wow, ang galing-galing mo naman, kuya. Nakita ko na mula ang mukha nito sa aking papuri. Lumapit pa ako sa tabi nito upang tingnan ang pag-aalis nito ng mga tuyong dahon sa mga halaman. Salamat. Nautal na wika nito. Tulungan na kita, kuya. Naku, wag na, Dayan. Madudumihan lamang yung kamay. Ano ka ba, kuya? Ayos lamang ako, no? Saka parehas lang naman tayong galing sa hirap. Kaya sanay akong mawak ng lupa. Magdilig ka na lang ng halaman upang hindi madumihan ang kamay mo, Dayan. Utos dito sa akin. Sige na nga. Sagot ko. Kaya kinuha ko ang hose at nagsimula na ako magdilig ng mga halaman. Nagtatawanan pa kami ng hardinero dahil sa mga jokes nito. Ano nangyayari dito? Ay, kayo po pala, sir. Wika ko. Yes, ako nga. Ang aga-aga ng iingay ninyo. Hindi ito oras ng ligawan. Unahin mo ng trabaho bago maglandian. Patoy ang sabi ni Kiefer. Nagulat ako sa sinabi nito. Nakikipaglandian? Samantalang tumutulong lamang ako sa pagdidilig ng halaman dito sa hardin. May akong bulong. Ano na naman kayo ang problema ng lalaking ito at tila inabot na naman ang pagkasaltik ang utak. Sumunod ka sa akin, babae, at may paggagawa ko sa'yo. Galit na wika ni Kiefer. Pero hindi pa ako tapos. Angal ko dito. Nanlilisik ang mga mata na tumingin siya sa akin. Oh, heto na nga oh. Susunod na ako. Wika ko. Nakasalubong pa nga namin si Kylie number 2 o ang fake Kylie. Kapag talaga nakikita ko ang mukha nito, naaasar ako. May pupuntahan lang ako, mahal. Malambing na paalam ni fake Kylie kay Kiefer. Where are you going, Kylie? Tanong ni Kiefer. Meron lang akong bibilhin sa mall, mahal ko. Magpasama ka sa driver, Kylie. Wika ni Kiefer. Hindi mo ba ako sasamahan? Tanong ni fake Kylie. Meron akong gagawin, Kylie. Magpahatid ka na lamang sa driver. Wika ni Kiefer. Dumaan ito sa aking harap. Nagulat pa nga ako ng banggay ng balikat ko. Mukhang may itinatago ring sama na ugali ang babaeng iyon. Samantalang kahapon ay ang bait-bait nito. Sumunod na lamang ako kay Kiefer. Hanggang sa makarating kami sa library. Ano kaya ipagagawa nito sa akin? Tumingin ito sa akin at umiling. Nakikita mo ba ang mga papel na iyan? Tanong nito. Yes po, hindi naman ako bulag. Ang bilang niyan ay 1 to 2,500. Ang gawin mo ay pagsunod-sunurin mo ang mga bilang. Utos nito sa akin. What? Joke ba yun, sir? Baliw na tanong ko. Anong tingin mo sa akin, nagbibiro? Asar na sagot nito. Napanguwi akong tumingin dito. Bakit ang dami naman yan? Reklamo ko. Gawin mo na lamang ang aking pinag-uutos. Total naman na gusto mo rin lang naman na may ginagawa, diba? Eh bakit ka nagre-reklamo? Ngunit hindi ka nagreklamo nung sabihin sa'yo nung hardinero na magdilig ka ng halaman. Sikmat nito sa akin. Ito na nga gagawin na po, sir. Wika ko nalabas sa aking ilong. Nakakainis talaga itong lalaking ito. Sarap sipain ng malakas. May ina akong bulong. Bumubulong ka pero naririnig ko naman. Para ka talagang bubuyog. Naasar na wika nito. Miss Kylie, ipagpaumanhin po ninyo hindi ko papunta noong nakarang araw. Wika agad na Linda. Okay lang, Linda. Ang mahalaga nakarating ka pa rin dito.
May gusto lamang akong alamin. Saad ko. Ano pong gusto mong alamin, Miss Kylie? Bumuntong hininga muna ako bago muling nagsalita. Bakit may gumagamit ng pangalan kong Kylie Sandoval? O nagkataon lamang na parehas kami ng pangalan? Nag-uguluhan ako, Linda. Ano ba nangyayari? Tanong ko. Matagal muna siya bago nagsalita. Miss Kylie, naalala mo ba noong nandoon tayo sa ospital at nagtanong si Vivian kung nasaan ang babaeng binabahay ni Lord at nang sabihin ko tumakas ka, agad ka nilang pinahanap. Ganoon din ang pamilya mo. Kaya gumawa ko ng paraan, Miss Kylie. Noong araw na iyon ay nagkataong may nasunog na isang bus at maraming mga pasahero ang namatay. Kaya kumuha kami ng isang babae na namatay doon at kasing katawan mo rin. Inilagay namin doon ang lahat ng katibayan upang maniwala sila na patay na si Kylie Sandoval. Yun ay binalita namin sa mga kalaban ni Lord. Napangangako sa akin na laman. Totoo ba lahat ng ito? Napatay na ako sa paningin ng mga kalaban? Yes, Miss Kylie. Pero wala silang kaalam-alam na kami ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Meron kami isang tauhan na nakapasok sa loob nila kaya madali lamang sa amin ay pumalita na patay ka na. Kaya noong nalaman nilang merong amnesia si Lord, ay gumawa sila ng paraan upang makapasok sa grupo. Malas lang nila dahil matalino si Lord Keeper. Yun nga lang pati ikaw ay nadamay, Miss Kylie. Bigla ko nang hina sa mga nalaman ko. Nasaan ang pamilya ko, Linda? Tanong ko dito. Nasa isang safe house, Miss. Huwag mo silang alalahanin dahil ayos lang ang kalagayan nila. Pahayag nito. Alam ba ng pamilya ko na patay na ako, Linda? Tanong ko. Wala silang alam, Miss Kylie. Ang tanging may alam lamang na patay ka na ay ang mga kalaban dahil ito ang nasa plano ni Lord. Nakahinga ako ng maluwag sa aking nalaman. Sobrang gulo ng buhay ko. Simple lang naman ang gusto ko pero bakit nangyayari ito sa akin? Konting tiis na lamang, Miss Kylie, at matatapos na din ang lahat ng ito. Alam mo bang nais nilang pabagsakin ng mga mafia lords? At kasama na doon si Lord Keeper. Nais nila ang trono ng unang mafia lord. Kaya nang malaman nilang mayroong babaeng balak na pakasalan si Lord, ay gumawa sila ng paraan upang mawala ito. Dahil ito ang susi upang mapanatiling number 1 mafia lord si Kiefer Crimson. Bigla ako nang hina sa nalaman ko. Maraming nangyari sa akin. Simpleng buhay lamang ang gusto ko pero bakit ito nangyari sa akin? Kakapasok ko lamang bilang maid pero minalas pa ako. Ang saklap ng aking kapalaran. Si Kiefer ba ay meron pa ring amnesia? Tanong ko. Yan ang hindi ko masasagot, Miss Kylie. Kayo na lamang po magtanong kay Lord. Nakangisi nitong wika. Ang ibig ba sabihin ay kalaban din ang Pekeng Kylie Sandoval? Yes, Miss Kylie. Kalaban ni Lord Kiefer. Bakit hinahayaan niyong makapasok ang kaaway dito? Paano kung pagpapatayin kayo lahat? Hindi po hahayaan ni Lord na mamatay kaming walang laban. Ang alam ng mga kalaban ay may amnesia pa rin si Lord kaya labas-masok sila sa mansyon. Akala nila basta-basta lamang nila maloloko si Lord. Alam mo bang sinabi rin nila na nasunog ang mukha mo kaya pinaoperahan ka at pinalitan ka ng ibang mukha? Yun ang paliwanag ng doktor na tumawag kay Lord na alam naman namin na isa ring kalaban. Miss Kylie, huwag ka magtiwala sa mga tao rito sa mansyon sapagkat hindi natin alam kung sino pa ang mga kalaban o kaalyado ni Lord. Paalala nito, huwag ka mag-alala. Kaya ko sarili ko. Mag-iingat ka pa rin, Miss Kylie, dahil mas bihasa sila at tuso. Maraming salamat sa Linda. Kailangan ko nang umalis, Miss Kylie, at baka may makapansin pa sa akin dito. Lagi ka mag-iingat. Paalala nitong wika. Sige, mag-iingat ka, Linda. Wika ko. Nawala ito sa kadiliman ngunit hindi muna ako umalis sa hardin. Kailangan kong pag-isipan kung ano ang dapat kong gawin dahil naguguluhan pa rin ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Kung nalaman ko lamang noong una na ganito ang mangyayari sa akin sa mga kamay ni Kiefer, hindi na sana ako pumasok sa teritoryo nito. Naging tahimik sana ang buhay ko kasama ang aking pamilya. Ano pang ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Hindi mo ba nakikita ang gabing-gabi na? Galit na tanong ni Kiefer at bigla na lamang sumulpot sa aking harapan. Tumingin ako rito. Nagpapahangin lamang ako. Sagot ko dito. Nagpapahangin? O baka naman may katagpo ka ditong lalaki? Akusan nito sa akin. Ano raw? Diyos ko, ano kayang utak kaya meron ng lalaking ito? Tanong ko sa akin sarili kaya inis na inis akong tumingin dito. Inaabot na naman ang pagkasaltik ng ulo ang taong ito. So what? Kung may katagpo ako? Siguro naman ay wala ka ng pakialam doon, Mr. Crimson. Dahil hindi mo ako pag-aari na pwede mong hadlangan sapagkat isa lamang akong tauhan mo. Sikbat ko dito. Nakita ko nalisik ang mga mata nitong tumingin sa akin.
Bigla tuloy akong kinabahan. Peste, ano ba yung mga nasabi ko? Naman no, bulong ko. Nagulat ako nang bigla nitong hawakan ng aking pulsungan at sa pilitang hinila papalapit sa kanya. Sinong katagpo mo rito? Isa ba sa mga tauhan ko, ha? Bakit? Masarap ba siya sa kama? Tanong ni Kiefer na nang uuyam. Nagulantang ako sa mga sinasabi ni Kiefer. Mariin din itong hinawakan ng pangako kaya ramdam ko ang sakit doon. Nasasaktan ako, Mr. Crimson. Maluhaluhang wika ko. Ngunit nagbingi-bingi lamang ito at walang babalang sinunggaban nitong aking labi. Mapagparusang iginawa nitong halik sa akin. Mas masarap pa siyang humalik, ha? Tanong nito. Magsasalita sana ako nang muli nitong halikan ng labi ko. Ang mga kamay nito ay naging malikot na rin. Hindi ko alam kung paano ito papatigilin. Gusto kong umiyak sa ginagawa nito sa aking katawan. Please po, sir. Maawa naman po kayo sa akin. Umiiyak na pakiusap ko sa lalaki. Ayaw mo ba na ginagawa ko sa'yo? Huwag kang mag-alala. Dahil sisiguraduhin kong masisihan ka para hindi ka na maghanap pa ng ibang lalaki. Labis ako nasaktan sa mga masasakit na salitang binitawan nito. Nakakalungkot dahil sobrang baba ng tingin sa akin ni Kiefer. Nang makakita ko ng pagkakataon ay mabilis ko siyang itinulak. At bago umalis sa harap ni Kiefer ay isang malakas na suntok ang pinagkaloob ko dito. Galit na galit ako sa'yo, Mr. Crimson. Bukas na bukas din iaalis ako sa trabaho. Sigaw ko sa mukha nito bago tuluyang umalis sa harapan nito. Pagpasok ko sa aking kwarto ay doon ko ibinuhos ang aking pagtangis. Labis ako nasaktan sa mga pinahayag ni Kiefer. Alam ko namang may mali ako, pero wala siyang karapatan na husgahan ang pagkatao ko. Saka wala siyang karapatan sa akin. Masakit mang isipin na gagamitin lamang ako ni Kiefer para sa kanyang pansariling dahilan. Romed, makakapatay ako oras na malaman kung may lalaki nga si Kylie. Ngayon pa lamang, ay aalisin ko ang mga lalaki malalapit dito. Wala akong pakialam kung maging masama ako sa paningin nito. Galit na bulong ko. Dalhin sa Bartolina si Jerry at yung dalawang bagong pasok. Malakas ko sambit. Masusunod po, Lord Kiefer. Walang pwede lumapit na lalaki sa'yo, Kylie. Dahil akin ka lang at pagmamayari kita. Nagising ako sa mga katok sa pinto ng aking kwarto, kaya nagmamadali akong bumangon upang buksan ang pinto. Oh, Manang, may problema po ba? Tanong ko dito dahil kung makakatok ito ay parang may sunog sa labas ng bahay. Diyos ko, Dayan, si Lord Kiefer nandoon sa Bartolina at nagwawala. Hindi ko alam kung bakit galit na galit ito. At 3 tauhan na ni Kiefer ang napatay. Po? Gulat na sambit ko. Pati si Kylie nakasintahan niya sinaktan din ni Kiefer. Sino po mga tauhan na pinatay ni Sir? Tanong ko. Yung 3 baguhan na tauhan niya. Napangangako sa mga sinabi nito dahil ang 3 iyon ay lagi ko nakakausap. Ano nangyayari sa'yo, Kiefer? May ina akong bulong. Baka meron po akong maitutulong, Manang. Pwede ko pong kausapin si Sir Kiefer. Wika ko. Naku, yan na wag mong gagawin, Dayan. At baka magaya ka kay Ma'am Kylie. Ano po bang ginawa niya kay Ma'am Kylie? Tanong ko sa matanda. Malungkot ito nagsalita at tila may pag-aalala. Nagtangka kasi pumasok sa loob ng Bartolina si Ma'am Kylie upang pakalmahin si Lord pero hindi nangyari ang nais ni Ma'am Kylie. Dahil sa ginawa nitong pagpasok sa loob ng Bartolina, siya ang nabugbog ni Lord. Patay na sana si Ma'am Kylie kung hindi agad nakalabas. Ang masaklap ay puro pasa at sugat ang natamo niya kay Lord Kiefer. Pahayag nito. Nasaan po ngayon si Ma'am Kylie? Tanong ko dito. Dinala na sa ospital at sana'y maging maayos lang ang lagay niya. Usal ni Manang. Sana nga po'y maging okay din siya. Tugon ko. Tumingin muna ako sa matanda at muling nagsalita. Manang, gusto ko po sanang puntahan si Sir Kiefer sa loob ng Bartolina. Pakiusap ko rito. Huwag na, Iha. Baka pati ikaw ay mapahamak sa gagawin mo. At saka, kapag nagagalit si Lord ay hindi siya nakakakilala. May pag-aalala sa boss nito. Pero hindi naman po natin pwedeng pabayaan na lang si Sir Kiefer. Baka kung anong gawin niya lalo at galit ito. Dapat merong kumausap sa kanya, Manang. Wika ko. Baka mapahamak ka, Dayan. Wika ni Manang na labis ang pag-aalala. Kaya ko pong aking sarili. Wika ko sa matanda.
Walang nagawa si Manang sa aking kakulitan kaya hinayaan na lamang ako. Ngunit pansin kong nandoon ang pag-aalala sa mukha nito para sa akin. Mag-iingat ka, Iha. At kung merong hindi magandang gagawin sa'yo si Lord Keeper, ay tumakbo ka na agad palabas ha. Kabilin-bili na nito sa akin. Opo, sagot ko. Hindi na ako nagpalit pa ng damit at nagmamadali na ako lumabas ng kwarto upang puntahan si Kiefer. Kinakabahan man ako sa aking gagawin ngunit wala akong magagawa kundi laksan ng aking loob. Kailangan ko lang maging matapang sa mga sandaling ito sapagkat ayoko ring mapahamak si Kiefer. Kaya bahala na kung ano mangyari sa akin sa loob ng Bartolina. Paglabas ko ay nakita ko ang mga tauhan nitong may sinasakay na bangkay sa kotse. Ito na marahil ang mga pinatay ni Kiefer. Kaya lalong kumabog ang aking dibdib. Pumasok tuloy sa aking isipan na baka ganoon din ang mangyari sa akin mamaya. Miss, huwag po muna ninyo kakausapin si Lord ngayon. Baka po kung ano mangyari sa'yo. Pakiusap ng tauhan ng binata. Hayaan niyo na lamang ako sa nais kong gawin. Gusto ko lang makausap si Sir Kiefer. Wika ako. Pero miss, baka mapahamak din kayo katulad na nangyari kay Ma'am Kylie. Ayaw ho namin mangyari iyon dahil kami maglalagot kay Lord. Saka wala po sa sarili si Lord ngayon at baka hindi ka makilala. Kapag nagagalit po si Lord Keeper ay hindi nakakakilala ng tao. Wika ng kausap ko. Kaya nga dapat ko siyang kausapin. Saka baka kung anong gawin niya sa kanyang sarili. Mahirap yung ganoon. Baka hindi lang siya ang mapahamak. Baka tayong lahat. Pahayag ko sa lalaki. Pero miss, pinutol ko na sasabihin nito. Hayaan mo na lang ako at kung mapahamak man ako ay problema ko na iyon. Dahil makulit ako. Huwag ka mag-alala. Hindi mo yun kasalanan. Basta, ililibing naman ninyo ang katawan ko ng maayos at huwag na may tatapon sa ilog. Baliw, napakiusap ko. Nakita ko na mutla ang mukha nito sa mga sinabi ko. Gusto ko tuloy humalakhak ng malakas. Huwag na lang po kayong pumasok sa loob, miss, at baka ako ang mailibing ng buhay ni Lord. Wika nito. Ano ka ba? Hayaan mo na ako. Nasaan ba siya ngayon? Tanong ko sa lalaki. Nandoon pa rin po sa loob ng Bartolina. Pagpasok mo sa loob ay meron ka makikitang isang kwarto doon sa kaliwa. At kung hindi ako nagkakamali ay baka umiinom ng alak sa Lord ngayon. Sige na, ako na bahala. Wika ko at lumakad na papalapit sa Bartolina. Pero miss, pinutol ko muli ang anumang sasabihin nito. Ako na bahala? Bulalas ko. Agad kong binuksan ang pinto at humakbang papasok sa loob ng Bartolina. Nakita ko naman agad ang kwarto sa kaliwa na sinasabi ng tauhan ni Kiefer. May kaba sa akin dibdib nang lumapit sa tapat ng pinto at marahan kong binuksan ito. Nabungaran ko si Kiefer na nakataliko dito habang may hawak na alak at nakita ko rin ang baril nito sa ibaba ng mesa. Parang bigla akong kinabahan. Tama bang pumunta ako rito? Ngayon ko lang napagtanto baka saktan na rin ako ni Kiefer. Mas lalo akong kinabahan nang biglang lumingon ito sa gawi ko. At nakita ko rin na nakatutok na agad sa akin ang baril nito. Hindi ko man lang namalaya na nakuha na niya ang baril sa lamesa. Nanginginig ang aking buong katawan sa takot. Ngayon ko pinagsisisihan kung bakit pumasok pa ako rito. Umurong ako upang lumabas muli at balak nang umalis. Ngunit bigla ito lumapit sa akin at mabilis din na naisara ang pinto. Agad akong hinila patungo sa kama at basta na lang nitong pinunit ang suot kong damit. Sir, teka lang. Awat ko dito, pero patuloy lang ito sa ginagawa. Amoy na amoy ko ang alak sa hininga nito. Bakit? Natatakot ka sa akin, ha? Asik nito. Hindi naman. Kabadong sagot ko. Good. Agad na sinunggaban nito ang labi ko hanggang sa lumalim ito. Labis akong natangay sa ginagawa nito kaya walang pag-aalinlang tinugon ko ito. Walang makakahawak at pwedeng umangkin sa iyo kundi ako lamang, Kylie. Naiintindihan mo ba? Tanging ungol na lamang ang naisagot ko sa lalaki. Ako lamang makakagawa sa iyo ng ganito. Papatayin ko ang sino man tumitingin sa iyo, sweetheart. Bulong nito. Matapos nga isang mainit na tagpo ay hindi muna ito umalis sa ibabaw ko. Sinilip ko ito at nakita kong tulog na nga ito dahil malalim na ang paghinga nito. Kailangan ko muna magpahinga bago lumabas ng kwarto nito. Siguro'y bukas na lamang kami mag-uusap. Nagising ako may humahalik sa leeg kaya tumagilid ako dahil inaantok pa ako. Pero talaga nga yatang makulit ang katabi ko dahil inilalapit pa nito ang sarili sa likod ko. Pwede ba, Mr. Crimson? Tigilan mo ako sa kahalayan mo. Saway ko dito. Sweetheart, I miss you so much. Bulong nito sabay halik muli nito sa akin leeg hanggang sa likod ko. Stop, Mr. Crimson.
Teka nga muna, umamin ka nga sa akin. Nakakaalala ka na ba? Tanong ko rito. Yes. Wika nitong nakangisi. Kailan pa? Tanong kong nang uusig. Bago ako ilabas sa ospital. Sagot nito bago ako muling hinalikan. Pinaglololoko mo lang pala ako. Galit na tanong ko dito. I have a reason, sweetheart. So I did that. He said. Kahit na, naloko mo pa rin ako. Nakakainis ka. Asik ko sa lalaki. Babawi ako sa'yo, pangako. Wika nito. Ewan ko sa'yo. Nagkunwaring galit ako. Hindi pa nila pwedeng malaman na nakakaalala na ako. At hindi rin nila pwedeng malaman kung sino ka, sweetheart. Wika nito. Kailangan muna natin isekreto ang lahat, sweetheart. Dahil ayoko masaktan ka. Bulong nito sa akin. Hindi ako nagsalita. Masaya ako dahil kahit papaano ay pinag-iingat ako ni Kiefer. Kahit na iba ang pakay nito sa akin. Konting tiis na lang, sweetheart. Tatapusin ko lang ang mga sagabal. Bulong nitong muli sa may tenga ko. Tutulong ako, Kiefer. Wika ko. Hindi pwede, sweetheart. Mabilis na sagot agad nito. Pero, wika ko. Shh! Wala nang pero-pero, sweetheart. Wika nito sabay pisil ng ilong ko. Aray! Sagaw ko ngunit tumawa lamang ito sa akin. Lumipas ang 1 linggo, malaki ay pinagbago ni Kiefer. Sobrang sweet nito sa akin kapag kami lang ang magkasama. Hindi pa kasi pwedeng ipaalam sa iba na nakakaalala na siya. Yun daw kasi ang magandang gawin upang malaman kung sino ang mortal niyang kaaway. 8:00 ng gabi pero hindi ako makatulog dahil labis akong naiinitan. Maalinsangan kasi ang panahon kaya't pumunta ako sa banyo upang maligo. Alam kong wala pa si Kiefer dahil nagpaalam itong gagabihin at meron daw mahalagang aayusin. Nagalis ako ng damit at itinapat ko ang katawan ko sa shower. Napahiyaw ako sa sarap nang lumapat ang malamig na tubig sa aking katawan. Ngunit bigla akong napalingon nang bumukas ang pinto ng banyo at pumasok doon si Kiefer. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Maliligo, sweetheart. Sagot nito. Pero hindi pa ako tapos maligo. Lumabas ka muna, Mr. Crimson. Saka akala ko may pupuntahan ka. Kaya sabi mo'y gagabihin ka. Tanong ko dito. Nais ko na, sweetheart, kaya maaga ako nakauwi. Sagot nito. Lumabas ka muna, Mr. Crimson. Matatapos na din naman ako eh. Asik ko sa lalaki. Sabay na tayong maligo, sweetheart. Mapang-akit nitong wika. Kaya lalong umusok ang ilong ko sa mga pinagsasasabi nito. Diyos ko naman, halata namang may binabalak ito kaya gustong sumbay maligo sa akin. Alam kong inaabot na naman ito ng kahalayan. May sarili ka naman banyo ah. Bakit dito mo naisipang maligo? Asik ko dito. Walang tubig. Naputulan. Hindi siguro nagbayad sa manang. Baliw na sagot nito. What? Pinagluloko mo ba ako, Mr. Crimson? Hindi, sweetheart. Kailan ba naman kita niloko? Wika nito. Diyos ko, matutugan ako ng dugo sa lalaking ito. Ang daming palusot. Nakita ko ang tuwalya ko kaya nagmamadali ko itong kinuha. Kaso ang hudas na lalaki na unahan ako at basta nalang ibinato sa malayo sa akin at nakita kong bumagsak ito sa sementong puro tubig. Bakit mo binato? Anong gagamitin ko, ha? Tapos na naman ako maligo eh. Inis na wika ko. Ako hindi pa. Hindi pa ako tapos. Wika nito. Sabay lapit sa akin at basta na lamang akong hinalikan. Ano ba, Kiefer? Maligo ka na nga. Asar na wika ko. Ang sungit naman ng sweetheart ko. Pangako magbabait ako, sweetheart. Gusto lang kitang makasabay maligo. Wika nito. Hindi na lamang ako nakipagtalo dito at hinayaan ko na lamang ito. Sabay nga kaming naligo ni Kiefer pero sadya nga yatang ang pangako'y nababali. Sabi mo wala kang gagawin at magbabait ka. Hindi ko mapigilan, sweetheart. Paus na wika nito. Nakatapos na kaming maligo ni Kiefer. Agad din naman itong umalis sa kwarto ko kaya nahiga na ako sa kama. Ngunit biglang pumasok si Kiefer at nagmamadali nitong sinarado ang pinto. Bilis, Kylie. Kailangan makaalis tayo dito. Ha? Bakit? Tanong kong may pagtataka. Mamaya ko na ipapaliwanag, sweetheart. Marahan akong inila sa kamay at inila palabas. Lord Kiefer, nakahanda na po ang kotse sa likod. Wika ng tauhan nito. Nasaan na sila? Malapit na po sila, Lord. Naayos na po namin ang lahat.
Sagot muli ng tauhan nito. Good. Okay, kayo na ang bahala dito. Sumunod na lamang kayo sa hideout. Opo, Lord Kiefer. Mabilis akong nahila ni Kiefer papunta sa likod bahay at pinasakay sa kotse. Teka, sila Manang, nasan sila? Tanong ko. Pinalis ko na sila papunta sa safe house. Saan ni Kiefer? Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kung maayos ang lagay ng mga kasambahay nito. Matulog ka muna, sweetheart. Mahaba pa ang biyahe natin. Utos sa akin ni Kiefer. Meron na naman bang kalaban, Kiefer? Kaya tayo nagmamadaling umalis sa mansyon? Oo, sweetheart. Magiging lechon sila pagpasok nila sa aking bahay. Wika nitong nakangisi. Susunugin mo ba ang bahay mo? Palatak ko sa lalaki. Yes, sweetheart. Sayang ang bahay mo tapos susunugin mo lang? Nagsasayang ka ng pera, Mr. Crimson. Mas malaki ang makukuha ko kapag napatay ko ang mga kalaban ko. Sila ang nauna. Masyado silang gahaman sa kapangyarihan. Ngayon ay mapapapunta ng lahat sa akin ng mga kayamanan nila. Wika ni Kiefer. Nabigla ako sa mga sinabi nito. Diyos ko, ganito na pala kagulo ang buhay ng isang mafia. Puro patayan. Huwag ka nang magtanong, sweetheart, para hindi ka matakot. Wika nito. Tama nga ito. Hindi ko na kailangan tanungin ito. Kaya sa naman mag-isip ako, ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Bigla ko rin naalala sila inay. Labis ko na silang namimiss. Kailan ko kaya sila muling makikita? Naramdaman ko na lamang ang aking katawan na lumapat sa kama. Ngunit hindi ko sinubukan ang aking mga mata na buksan dahil inaantok pa rin ako. Umaga na nang magising ako. Napatingin ako sa paligid at maganda itong kwarto na pinagdalhan sa akin at siguradong mayaman na nakatira dito. Nasaan si Kiefer? Tanong ko sa aking sarili. Narinig kong may kumatok sa pinto kaya bumangon ako upang buksan iyon. Isang dalagita ang napagbuksan ko. Good morning po, miss. Ihahatid ko lang po ang iyong umagahan. Yun po kasi ang bilin ni Lord Kiefer. Ngumiti ako dito. Thank you. Sad ko. Nasaan ba si Kiefer? Umalis po, miss. Pero pinasasabi na babalik din siya. Kumain na po kayo. Wika nito. Anong lugar ba ito? Nandito po kayo sa Pampanga sa Asyenda MC. Pahayag nito. Sino may-ari ng asyendang ito? Tanong ko. Kay Lord Kiefer po. Kumain na po kayo at baka biglang dumating si Lord, miss. Magagalit yun oras na malaman na hindi ka pa kumakain. Thank you. Wika ko. Agad na rin itong lumabas ng silid ko. Pagkatapos kumain ay lumabas ako ng kwarto dahil gusto kong mag-ikot sa buong paligid. Good morning po, miss. Pagbati sa akin ng mga kasambahay ni Kiefer. Ngumiti ako sa mga ito. Wow, ang sarap. Bulong ko. Nakita ko kasi yung mga puno ng mangga na hitik sa bunga. Bigla tuloy ako natakam at naglaway. Ngunit umiwas na lamang ako ng tingin sa mga bunga ng mangga. Baka kasi magalit si Kiefer kung sakaling kumuha ako. Narinig ko rin may dumating na sasakyan kaya napabaling ang tingin ko roon. Kumunot ang noo ko nang makita ang isang sexy at magandang babaeng bumaba sa sasakyan. Lalong kumunot ang noo ko na lumabas din si Kiefer sa sasakyan. Bigla kong kinabahan lalo at nakita ko rin kung papaano ito alalayan ni Kiefer. Hindi ako napansin ng mga ito dahil busy sa pakikipaglandian sa isa't isa. Parang gusto kong pag-uumpugin ang ulo ng mga ito. Naglakad-lakad na lamang ako upang mawala ang sama ng loob ko kay Kiefer. Kaya pala maagang umalis, may pinuntahang babae. Patuloy lamang ako sa paglalakad nang bigla ko maalalang napapalayo na pala ako. Lugot ako nito. Nasaan na ba ako? Sambit ko. Narinig ko ang agos ng tubig kaya bigla ako nagtatakbo upang makarating ko saan ang galing ang agos na iyon. Wow, ang sarap maligo. Kaya wala akong sinayang na oras. Nagmadali akong bumaba sa ilog at nagtampisaw. Uuwi ako mamaya at sigurado na naman ako makikita ko ang daan pabalik sa bahay ni Kiefer. Kaya mag-enjoy na muna akong maligo. Walang pag-aalinlangan tumalon ako sa ilog. Hindi ko iniisip na malalim ang tubig dahil marunong naman ako lumangoy. 3 oras na ako naliligo dito sa ilog nang maramdaman ko ang hapdi ng sikat ng araw sa aking balat. Sa tingin ko ay 1:00 na ng hapon, pero wala pa akong balak na umuwi. Naiinis pa rin ako kapag iniisip ko ang pagmumukha ni Kiefer, lalo na doon sa babaeng kasama nito. Kaya patuloy pa rin ako lumalangoy sa ilog. Inabot pa ulit ako ng 1 oras bago ko naisipang umuwi. Naglalakad na ako nang maalala kong hindi ko matandaan kung saan ako dumaan kanina. Saan nga ba ako dumaan kanina? Tanong ko sa aking sarili.
Sobrang laki pa naman ng lupain ni Kiefer, kaya mahirap mahanap ang tamang daan. Napakamo tuloy ako sa aking ulo. Biglang kumunot ang noo ko nang marinig ko ang mga yabag ng kabayo at mukhang may mapapagtanungan na ako pauwi sa bahay. Nagulat ako nang masilayan ko ang bulto ni Kiefer na nakasakay sa kabayo. Nakatala rin sa mukha nito ang galit. Pero wala akong pakialam kung magalit man ito sa akin. Anong ginagawa mo dito, Kylie? Alam mo bang kanina ka pa namin hinahanap pero nandito ka naman pala? Sigaw nito. Bumaba ito ng kabayo at nagmamadaling lumapit sa akin. Tahimik lamang ako habang nagsesermon ito sa akin. Wala naman kasi akong sasabihin dito. Are you listening to me, Kylie? Galit na tanong nito ngunit kahit isang salita ay walang namutawi sa aking bibig. Nakita ko na pahilamos ito sa kanyang muka. Tingin ko nga'y balak akong sakali nito ngunit nagpipigil lamang. Ang tigas ng ulo mo, Kylie. Para kang bata kong makasta. Sigaw nito.